Makakausap natin ngayon sa Newswatch Plus si dating Senador Antonio Trillanes. Could you give us more details dun po sa in-announce nyo on your social media account na naipasa nyo na po ang transcript ng Senate hearing at nung ibang part ng Quadcom hearings sa International Criminal Court o ICC? Yes, na-transmit ko na yung transcript ng Senate hearing kung kailan nag-attend si former President Duterte at umamin siya ng mga ilang bagay tungkol sa EJK at pati yung transcripts din ng Quadcom hearings in relation to the EJK. I spoke with Senator Bato de la Rosa and he said na, or he's questioning the authority or sino raw pong nagbigay sa inyo ng authority para magpasa po ng transcript sa ICC. Hindi po kailangan ng certified true copies na ICC. Kasi iba po ang kanilang proseso kasi the way the ICC was designed ay prepared sila na ang isang gobyerno ay hindi miyembro nila or hindi cooperative or even hostile. So they should have different ways to validate yung mga dokumento at iba't ibang ebidensya na binibigay sa kanila. Okay. And in-acknowledge naman sir ng ICC yung sinubmit nyo po na may ni-receive naman nila. Yes, duly received lahat yung mga dokumentong binibigay natin. How incriminating po yung mga nabitawang testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Practically inamin niya na yung krimen na ginawa niya. At marami pang video, mga dokumento at mga testigo tayong na submit or na ibigay sa ICC na kino-corroborate yung mga sinabi niya doon sa Senate hearing. Ang dami niyan. For 6 years nung kanyang presidency, ilang beses siya umaming doon. So, talagang mabigat yun against him. And now let's look at the timeline. Base po sa inyong mga communication with your sources sa ICC, how soon can the ICC wrap up its investigation pagdating po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ang aking palagay ay nasa dulo na sila ng kanilang investigasyon. So, lalabas na rin yan in the coming months. Okay. So at least po kasi iba ang proseso nila, kanila pagka nagpa-issue sila ng warrant, kailangan ready na sila to convict, no? So tinaasa nila yung kanilang threshold ng evidence, kailangan certainty of conviction. So whereas before probable cause lang, pwede na sila mag-file ng warrant. Ngayon, tinaasa nila kasi hindi tayo miyembro para siguradong kompleto na sila ng mga ebidensya bago nila i-file yung warrant para ready na silang mag-convict. So, yun. I think it will come probably mga early next year. Early next year. Yung warrant mismo. Yung warrant mismo. But the application for warrant before the year ends. How about naman po si Senator De La Rosa? Marami pong nagko-question doon sa presence niya sa Senate hearing. But personally, as a former senator yourself, dapat po bang nag-inhibit si Senator De La Rosa? Dapat talaga, no? Kagaya nung nangyari kay Senator Frank Drillo noon, nung iniimbestigahan yung nung siya mismo yung iniimbestigahan, siya mismo naging pumayag siya na tanungin siya. Hindi siya umupo doon sa pwesto ng mga senador, umupo siya doon sa pwesto ng resource person. At hinarap niya yung mga tanong na yun. Ito kasi gusto nilang i-whitewash Gusto nilang intimidate yung mga testigo laban sa kanila para ilihis yung atensyon ng publiko palayo sa kanila, no? Kaya that is totally expected from them. Wala namang mga delikadesa to mga taong to. So if gusto niyang sumama sa hearing, he should be as a resource person, hindi po dapat interpellator. Because sabi niya dual daw po yung role niya doon. Hindi, paano hindi naman siya nagpapatanong
anong dual yung role niya. Mm-mm. Di ba? Si Senator Frank Drillo noon, he was the Senate President. Pumwesto siya doon sa resource person para pakita niya na wala siyang tinatago, that he is prepared to face yung mga allegations laban sa kanya. Given this back-to-back revelations from the House and Senate probe, sir, ano na lang po ang mensahe niyo po kala dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa at sa mga involved pa po dito sa drug war? Mag-prepare na lang sila ng legal defense nila kasi darating at darating doon. Tapos prepare na nila yung sarili nila psychologically, emotionally, physically na makukulong sila kasi talagang doon ang hantungan dapat ng mga kagaya nila. Former Senator Antonio Trillanes, thank you so much for granting Newswatch Plus this interview. Manatiling nakatutok dito sa Newswatch Plus para sa mga balita at impormasyong napapanahon at on demand. Ako si Tristan Odalo.